na ilalagay ko rito, bigyan mo ko ng sign. Gusto ko yung balat ng tupa, mababasa, pero yung paligid tuyo. Lupit ni Gideon, no? Nakipagkondisyon kay Lord. Sabi ni Lord, sige, the following day, pinigaan niya yung fleece, yung balat ng tupa, and he gets a bowl of water. Ah, totoo. Sabi ni Gideon, pero Lord, huwag kang magagalit. Pwede tuyo naman yung balat ng tupa. Yung paligid naman, basa. Ulit mo. The following night, God hears Gideon. Sabi ni Lord, totoo ka nga. And now, nung naniwala na si Gideon na totoo nga yung sinasabi ng Panginoon, He commissioned Gideon to fight. Sabi ni Lord, pero may problema. Ano yun? You have too many men. I cannot deliver Midian into your hands or Israel would boast against me. My own strength has saved me. Did you see the power of God here? Alam ni Lord yung nasa puso't isipan ng mga taga-Israelita. Alam niya kung ano yung ugali ng mga taong to. Sabi ni Lord, you have your 32,000 soldier. At pag nagapi niyo yung mga kalaban, you will say, because of us, because of me, Israel. Sabi ni Lord. And whenever we are facing against this battle with pride in our hearts, it is very dangerous, mga kapatid. Because it displays our self-sufficiency. Parang umaasa ka na lang sa sarili mo. And you know, ayaw ni Lord ng pride, mga kapatid. You know bakit? Bukod sa mabula. Lalabas ka, no? Pride. Ayaw ni Lord ng pride, mga kapatid. Because whenever yung pride nasa puso natin, we are not asking God for help. And aminin natin to, mga kapatid. We cannot do anything apart from God. In everything that we were about to do, why don't you please just declare the Lord, Lord, I cannot do this alone. Lord, yung trabaho ko bukas, God, matagal ko nang ginagawa, 10 years na. Pero Lord, I declare that you are with me. Lord, familiar na ako, Lord, sa ginagawa ko to. Pero, Lord, I declare you are with me. Always declare the presence of God sa lahat ng ginagawa mo. God hates pride because we are not acknowledging Him in our life. Now, sabi ni Lord, ganun ba? Gusto mo lumaban sa gera? O sige. 32,000 kayo, di ba? Sabi ni Lord, bawasan natin. Yung 32,000 mamaya gagawin ni Lord, 10,000. But I want you to remind in 1 Corinthians, hinabol ko lang ito ngayong umaga. Sabi doon, therefore it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. Kung meron ka daw ipagmamalaki sa buhay mo, sana yung kabutihan ng Diyos. Sana hindi yung sarili mong kakayanan. Lord, nakabili akong kotse, kasi ang galing ko. Lord, nagpagawa ako ng 4th floor na bahay, kasi ang galing ko. Lord, nanalo ako sa game, kasi ang galing ko. Asa si Lord? When you boast something, boast in the Lord. Alam mo bro, kaya ako nakapag-abroad? Because of God. He answered my prayers. Alam mo bro, napagtagumpayan ko yung sakit ko. Kasi kay God. Pinagaling niya ako eh. Alam mo Lord, kaya ako alam mo bro, kaya ako nakapagpagawa ng bahay? Because of God. It's all because of God. Ayaw man natin aminin sa hindi, it's all because of Him. Wala po tayong kayang gawin apart from God. And now this is the ratio. 135,000 Midianites versus 32,000 Gideon army. Imagine, isang sundalo, kailangan mong pumatay ng 4 na sundalo. Kaya? Pwede. Sama mo ko dyan. So God, sabi ni Lord kay Gideon, o yung mga takot, pauwiin mo. Sino nalaban sa gera? Wala. Ako rin eh. Umuwi yung 20,000. Ang natira, 10,000. Daming takot, no? Eh, sabi ni Lord, 10,000. Teka. Marami pa din. Sabi ni Gideon, what? Lord, 10 na lang, oh. Ay, 10,000 na kami. Ibig sabihin, isang sundalo, kailangan mong pumatay ng 13.5. Yung katabi mo, hatiin muna. At 13.5, na rin siya, Lord, parang hirap, no? Ang hirap, God. Pero sabi ni Lord, marami pa. O sige, papuntahin mo sila dun sa batis ni Harod. Painumin mo ng tubig. Ang sabi sa Bible, for those army na iinom ng tubig ng parang ganito, 300. 9,700 uminom ng pagganito. Did you get my point? Now, 300 yung uminom ng nakaluhod. Yeah, sabi Lord, yan ang gusto ko. Kakaunti. Hindi na mahalaga kung bakit pinili ni Lord yung ganung uri ng pag-inom ng tubig.
Baka pagod, nirekta na lang. Na unang nangyari, 135,000 Midianites versus 300 army. Ngayon, 1:450. Now imagine this. Kailangan mong pumatay 450 para manalo ko sa digmaan. 1, 2, 3, 4. Ilan ka na, bro? 20. 430 pa. Imagine, 450. Kaya mo, Ambre? Mapapagod ka. Pakabutin ka ng alas 10, 100 pa lang. Lalaban pa yun eh. Okay, patayin mo na kami. Ambre. Kulang, bro. Hindi natin kakayanin to. Hindi kakayanin ng 300, right? Malinaw na malinaw doon sa story ni Gideon na you cannot win the battle. Especially when 300 na lang kayo. Right? And maaaring nararamdaman ni Gideon ngayon yung naramdaman ni Joshua last week. Hindi last week, yung preaching. Di ba? Na inutos siya sa Lord na you need to march around the city of Jericho 7 times and then sound the trumpet. Di ba? And then the impenetrable, the unconquerable, yung walls of city, bumagsak. Because of their obedience. And kung titignan mo, Lord, parang it seems unreasonable. Parang kung bakit naman namin kung gagawin, 300, Lord, parang dehado kami. But because of the obedience of Gideon, sinunod niya yung Panginoon. And the Lord said to Gideon, with the 300 men that left, I will save you and give the Midianites into your hands. Let all the others go home. Pauwi mo na lahat yan. Yung 300 na lang matitira, and I will save you through the 300. When God declares that I will save you, panghawakan mo yun. I will save you, I will rescue you, I will deliver you. And that is the promise of God to Gideon before he enters the battle. Pinangako ni Lord na pag lumabang ka sa digmaan, mananalo ka na eh. Kung ikaw yun, pinangakuan ka ni Lord, panghawakan mo. Yes. Amen. Because He's a faithful God. We can be confident of our victory only if we put our confidence in our God and not in ourselves. Mga kapatid, the victorious life that we can have is only because of God. If we have confidence in Him, not because of us, hindi dahil sa kalakasan mo, hindi dahil sa kagalingan mo, hindi dahil sa skills mo. The victory na makukuha mo sa buhay mo, if you have the confidence of who you are with during in the midst of the battle. Amen? Dahil ang nais lang naman ng Panginoon sa atin is magtiwala sa Kanya. Pero kailan lang tayo nagtitiwala sa Panginoon? Pag maganda yung buhay natin, pag maayos yung sitwasyon ng buhay mo, pero pag may nangyari maganda, ay si Lord, nakalimutan na naman ako. Sana hindi ganoon mga kapatid. Kung maganda yung nangyayari sa buhay mo, magpuri ka sa Panginoon. Kung may hindi magandang nangyayari sa buhay mo, hingiin mo sa Panginoon na patatagin ka niya sa pagsubok. Kasi most of the time when we pray, Lord, alisin mo naman tong problema ko. What? Sabi ni Lord, ayoko alisin niya. Gusto ko lumakas ka. Pag may pinagdadaanan kang pagsubok, mga kapatid, it's another way for God for you to be strong. God is stretching you. Pinalalakas ka niya. Bakit? May mas panibagong hamon na ibibigay at mas patatatagin ka pa niya. Ayaw ni Lord ng baby